Matagal na pong pinag-uusapan ang patungkol sa mga alien, mga extraterrestrial beings o di kaya mga sangkay, itong mga sasakyan nila na kung tawagin ay UFO. Lalong-lalo na po sa bansang Amerika. Kaya nga po mga sangkay, kapag ito ang pinag-uusapan, marami po talagang katanungan. Ngayon kasi may isang impormasyon na lumabas. Kasi ang US President na si Donald Trump nagbigay na po ng utos sa Pentagon na ilabas di umano ang lahat ng mga dokumento, lahat ng mga files patungkol sa mga alien. Totoo kaya ito? Pag-usapan po natin. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So hindi pa po tapos ang patungkol sa Epstein file issue na kung saan nagkagulo nga po ang buong mundo at hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa dahil nga po sa tindi at mga nakakakilabot na mga sekreto ng ating daigdig na lumabas sa Epstein file. Ngayon na naman mga sangkay, ayon po sa mga balita, si Donald Trump ay nag-utos na ilabas ang lahat ng mga dokumento, lahat po ng mga ebidensya patungkol sa mga alien. May matutunghayan na naman ba tayong malaking pasabog mula sa bansang Amerika na yayanig sa buong mundo? Pagdating sa mga conspiracy theory na mga content, matagal na po itong ginagawang topic. Kahit po tayo mga sangkay, nagawa na rin po natin ito ng topic noon pa man na kung saan may mga kakaibang mga nilalang na nakikita sa ating mundo. Maging yung mga sasakyan nila na nakukunan po ng video. Pero hanggang ngayon mga sangkay, wala pa rin pong lumilitaw na opisyal na mga ebidensya. May mga nagsasabi, mga sangkay, na ang mga ebidensya tungkol sa mga alien ay itinatago daw po ng bansang Amerika. Matagal na daw pong alam ng US government ang patungkol po dito, subalit itinatago nga po nila. Di umano. Marami na po ang lumabas mga sangkay na nais magpatunay, kagaya na lamang po noong 2023 kung saan itong mga former military officials nag-testify sa US Congress patungkol po sa mga extraterrestrials, alien craft. Ang mga taong ito, mga sangkay, ay hindi basta-basta. Sinasabi po nila na may mga nakita po sila at alam nila kung nasaan ang ebidensya, kung nasaan po pwedeng makita ang mga sinasabing mga dokumento na nagpapatunay tungkol po dito sa mga sinasabing alien. Ayon po sa report, mga sangkay, nung time na yon, 2023, nung lumabas ang update na itong mga dating mga militar ng bansang Amerika ay lumabas, nagulantang ang mga opisyal ng US government. At that time, mga sangkay, ang namumuno pa ay ang sinasabing clone robotic engineer na si Joe Biden. Dahil ayon po sa Epstein file, hindi daw po talaga yan ang tunay na Biden. Matagal na daw pong pumanaw ang totoo. Subalit mga sangkay, ang bad news, nung time na yon na si Biden pa po ang namumuno sa bansang Amerika, hindi po nagtuloy-tuloy ang investigasyon. Nawala na lamang pong parang bula ang issue na ito na inaabangan nga po ng buong mundo. President Obama says that there is footage and records of objects in the skies, these unidentified aerial phenomenon. And he says we don't know exactly what they are. What do you think that it is? I would ask him again. Thank you. Marami sa mga militar ng bansang Amerika ay pinapatuhanan na nakita nga po nila ang mga ebidensya at ang kailangan lamang pong gawin ay utusan ang Pentagon na ilabas ang lahat ng mga files na ito. At ngayon lamang mga sangkay, lumabas ang update tungkol po sa plano ni Trump. Nagkaroon po ng isang matinding utos, di umano, mula sa presidente ng bansang Amerika. At sinasabi po dito na ilabas na po ang mga ebidensya. Lahat po ng mga files patungkol po dyan ay dapat nang mailabas. Nangyari ito mga sangkay matapos po magbitaw ng matinding salita ang dating presidente ng Amerika na si Obama sa isang podcast interview. Tinanong
itong si Barack Obama kung naniniwala nga ba siya sa alien. At ayon po sa kanya, siya daw po ay naniniwala pero hindi pa daw niya talaga nakita na may mga ebidensya tungkol dito. Pero bilang isang tao na namuno na sa bansang Amerika, naniniwala daw siya na may alien. At eto na mga sangkay, nung nalaman po ito ni Donald Trump, agad-agad mga sangkay nagkaroon ng isang matinding utos sa bansang Amerika, sa US government na kailangan mailabas na daw ang mga nakatagong ebidensya o mga files patungkol po dito sa mga alien. At ito ang sinabi ni Donald Trump, based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War and other relevant departments and agencies to begin the process of identifying and releasing government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena, and unidentified flying objects or UFO, and any and all other information connected to this highly complex but extremely interesting and important matters. God bless America. Nakakagulat ng sangkay na utos ng presidente ng US government sapagkat mula noon mga sangkay na napag-uusapan ng patungkol po sa UFO o mga alien, wala po talagang naging presidente o maging mga opisyal ng Amerika na nagkaka-interest dito. Tila baga may tinatago sila o pinagtatakpan na ayaw po nila itong pasabugin. Pero ngayon sa panahon po ni Donald Trump, gusto po itong mabuksan, gustong makita ng buong mundo kung ano nga ba talaga ang katotohanan tungkol po dito. May malaki nga ba tayong aabangan mga sangkay na pasabog sa paparating na mga araw kagaya ng pagkagulantang ng buong mundo nung malaman ang mga ebidensya tungkol po sa Epstein file na nandun po yung mga kilalang makakapangyarihang tao na nananabutahi di umano sa ating mundo na lahat daw po ng mga kaguluhan sa ating planeta ay gawa ng mga elitista kagaya po ng pandemya. Isa na naman bang malaking pasabog ang gagawin ng bansang Amerika tungkol po dito sa sinasabing alien na gusto nilang malaman? Itong si Donald Trump, mga sangkay, naiibang presidente po ito ng US. Dahil ang taong ito, mahilig pong makinig sa mga conspiracy theory. At alam nyo, mga sangkay, halos karamihan ng mga conspiracy theory lumalabas na ito ay totoo. Isa sa mga matunog, mga sangkay, na mga conspiracy theory ay ang patungkol po sa pandemya na sinasabi nga po na sinabutahi lamang po ang buong mundo at ang may gawa nito ay mga elitista. Noon mga sangkay, hindi po ito pinaniwalaan ng marami. Lalong-lalo na po yung mga opisyal ng ating gobyerno. Subalit kalaunan mga sangkay, lumabas din po sa Epstein file na sinasabutahe nga po ang ating mundo at ang pandemya na dumaan sa ating planeta ay plenano o likha mismo ng mga elitista ayon po sa mga ebidensya sa email mula sa dokumento ng Epstein file. Sa madaling sabi, mula sa mga conspiracy theory, ngayon ay totoo na. So ang tanong dito, ano nga ba ang involvement ng sinasabing Illuminati, Deep State, Secret Society, Rothschild family sa nangyayari sa ating mundo? Sila nga ba ay may malaki din pong ambag sa kaguluhan na nagaganap sa ating planeta papunta sa New World Government? Isa lamang po yan mga sangkay sa mga natatalakay pagdating po sa mga conspiracy theories. At ito na naman ang patungkol sa UFO at mga extraterrestrial being. So inutusan ni Donald Trump ang Pentagon at iba pang mga ahensya ng bansang Amerika para i-release ang mga file patungkol po sa mga alien. Sa mga conspiracy theory, sinasabi nga po nila na ang bansang Amerika ay may matinding tinatago patungkol po dito. Alam daw po ng US government ang patungkol po dito, pero pilit nilang itinatago yung mga malalaking ebidensya. Kaya nga po noong 2023, nung naglabasan itong mga dating militar ng US at nagsumbong patungkol po sa malaking sekreto ng US tungkol po dito sa mga nasabing mga alien, dahan-dahan po itong trinabaho. Dahan-dahang binura sa mga media noong panahon ng Peking Biden. So
Subalit mga sangkay, ang katanungan, ano nga ba ang sinasabi ng banal na aklat tungkol po dito sa mga alien? May mababasa ba tayo sa Biblia? Mga sangkay, wala pong direktang sinasabi ang Biblia patungkol po sa salitang alien o patungkol sa mga extraterrestrial being. Pero may mga mababasa po tayong ilang mga scripture sa Bible na pwede po nating masabi na kasama ang mga ibang nilalang kung mayroon man sa ating planeta. Sa Philippians chapter 2, sinasabi po dito that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. Nabanggit dito na lahat daw po ay luluhod kay Jesus Christ. Lahat ng mga nilalang sa langit, lahat ng mga nilalang sa lupa, at nabanggit pa nga po dito yung sinasabing mga nilalang sa kailaliman ng lupa. Sila din daw po ang luluhod. So ang katanungan dito, sino ang tinutukoy ng Biblia na mga nilalang sa ilalim ng lupa? Kung alam po ninyo ang conspiracy theory patungkol po sa Agartha, ang mundo daw po na nasa ilalim ng lupa, baka po pwede kayong magkaroon ng idea kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Nabanggit din po dito sa unang linya na luluhod ang mga nilalang sa kalangitan. Ang alam lamang po nating langit ay ang tirahan ng ating Panginoong Diyos. Pero tandaan nyo mga sangkay, hindi na kailangan banggitin pa ang mga nilalang ng Diyos sa kanyang kaharian na luluhod, dahil automatic luluhod talaga sila sa ating Panginoong Diyos. Ayon sa mga komentaryo ng iba, posible daw na ang tinutukoy dito ibang mga nilalang na luluhod daw po sa kanyang pangalan, mga nilalang na po pwedeng nasa ibang planeta kung totoo mang merong pang mga nilalang maliban sa atin sa ibang mga planeta. Isa pang scripture sa Biblia ay sa Colossians chapter 1 verse 16. Ayon sa Bible, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. May mga iba kasi, mga sangkay, na nagsasabi na kung totoo ang alien, mawawala na daw po ng bisa ang sinasabi ng Biblia. Magiging sinungaling daw po ang banal na aklat at magkakaroon ng katotohanan ang sinasabi ng mga atheists na walang Diyos. Subalit mga sangkay, malinaw na sinasabi ng Biblia, for in Him all things were created, things in heaven and things on earth, visible and invisible. Lahat ng ito ay likha ng Diyos. Kung totoo mang may alien at pagdating ng araw ay malaman po natin ang patungkol dyan, hindi po mababasag ang salita ng Diyos na ang ating Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran ay Siya ang naglikha ng lahat ng bagay, lahat ng nilalang sa ating mundo at maging sa kalawakan. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.